Hello po mga kababayan. Cited in contempt ang dalawang resource person kahapon sa Senado. Sina Jonathan Morales at si Eric Santiago. Unang na-cite in contempt si Eric Santiago dahil sa pagsisinungaling at nasabi niya sa Senado na katang-isip lamang ang kanyang mga sinasabi. Kaya siya napunta dyan sapagkat napasakay di umano niya yung dalawang tao na sina Morales at yung si Romy. Kaya sa galit ni Senator Bato de la Rosa ay na-cite in contempt itong si Eric Santiago. At yung pangalawa, si Jonathan Morales. Una ay tinatanong muna paulit-ulit ni Senator Jinggoy Estrada, si Morales, kung siya ba ay nag-misrepresentation sa kanyang sarili doon sa kanyang PDS. Kalaunan nagsisinungaling talaga. At talaga namang base sa aking pagsubaybay sa apat na hearing na ito, dapat noon pa ito na cite in contempt. Sa una o sa pangalawang pagdinig pa lamang dapat na-contempt na itong si Jonathan Morales dahil sa pagsisinungaling. Akalain mong hindi niya mapatunayan yung kanyang sinasabi na di umano ay dokumento ng PDEA na siya ang pumirma. Sa ika-apat na hearing ganoon din, paulit-ulit lang yung kanyang mga sinasabi. At kapag tinatanong siya ni Senator Jinggoy Estrada, lumilihis ito at lumalayo sa tanong. Lagi na lamang ay ikinakatwiran niya ang iba't ibang mga kadahilanan. Gaya halimbawa ng pag tinatanong siya na siya ba ay dismiss ba sa serbisyo sa PNP, ang sinasabi niya ay nag-comply di umano siya. Walang iya talagang buhay ito si Morales. Magaling magtahi-tahi ng kasinungalingan itong si Morales. Kaya naman bagay lang sa kanya at sa isa pang resource person sa Senado na makunti. Ngayon ay nakadetini sila sa isang facility ng Senado. Hanggat walang sinasabi ang komite ni Chairman Ronald Bato de la Rosa kailan sila doon makukulong, doon muna sila mamamalagi. Ang isa sa mga ikinagalit ni Senator Bato de la Rosa kay Eric Santiago ay yung hindi matanggap ni Senator Bato de la Rosa na nakapasok itong si Santiago sa Senado nang dahil lamang sa katang-isip. Alam mo, Senator Bato de la Rosa, matagal ka nang nalusutan, lalo na nitong si Jonathan Morales, na nagkakatha din ng isip ito nagkakatang isip. Isipin mo, aminin niya na yung dokumentong ipinakita sa isang vlogger kanya daw di umano. Ngayon, hanggang ngayon, walang mapatunayan. Hanggang sa pagdinig kahapon. Tinapos ko yung pagdinig kahapon ng Senado na mahigit 1 oras at 48 minutos. Akalain mong itong si Jonathan Morales pa ang may ganang manghingi ng umano'y original copy yung kanyang PDS. Samantala, hanggang
hanggang sa ika-4 na hearing kahapon, may wala pa siyang napapatunayan doon sa isang Xerox copy din na 2 dokumento. Ayaw niyang paniwalaan yung hawak ni Senator Jinggoy Estrada dahil ito raw ay isang Xerox copy. Ang tindi talaga nitong Jonathan Morales na ito. Malupit talaga ito. At nagtataka naman ako dito sa kumiting pinamumunuan ni Senador Bato de la Rosa. Malaya po ito makapagsabi ng anuman. Gaya halimbawa ng kanyang kahilingan na di umano ay dapat daw ipatawag ang mga pangalang binanggit sa Senado. Para na itong miyembro ng komite o para na itong senador eh. Wala man lang ka-object itong si Senator Bato de la Rosa. Simula pa man nung unang hearing. Kaya nga nakarating sa ika-4 na hearing dahil bawat banggitin ni Morales ng mga pangalan ipinatatawag ni Senator Bato de la Rosa. Hanggang sa kauli-ulian doon sa video na ipresenta nung ikatlong pagdinig, pinatulan na naman ni Senator Bato de la Rosa. Samantalang ito ay maliwanag na set up o scripted ang video yan. Yung 3 magkakaibigan na yan ang gumawa para lang makagawa sila ng isang kasinungalingan. Nagkunyari video call. Hindi naman kunwari sapagkat inamin naman na sila yon. Nag-video call di umano sila doon sa bahay ni Morales. At may mga binanggit na pangalan. Ang nabanggit doon ay si Mr. Kumar at yung tinatawag na Love na ang sabi daw ito daw si Lisa Araneta Marcos. Kahapon magsasara na lamang o mag-adjourn na lamang ang committee ni Senator Bato de la Rosa. Kumirit pa ito si Jonathan Morales. Ang sabi niya, dapat daw maipatawag itong mga pangalan. Gaya halimbawa daw, ang nahangarin Jonathan Morales, maipatawag si First Lady Lisa Marcos. Ang sabi naman ni Bato de la Rosa, saka pa raw yung mga binanggit niya pa ng pangalan, saka raw ipatatawag kapag ka nakadalo na si Mr. Kumar. Ang ibig sabihin lang nito, magpapatuloy ang pagdinig sa tinatawag ni Senator Ronald Bato de la Rosa na PDLX. Ay, nakong buhay yun. Hanggang kailan pa, Senator Bato de la Rosa, ang pagdinig mo? Ay, isa sa mga pinatawag mo ng unang pagdinig si Marlica eh. Nangangalogan ba ito na ipatatawag mo pa si Marlica? Maging ang dating Pangulong Rodrigo Duterte? Ang ibig bang sabihin nito ay magkakaroon pa ng mga series ng mga pagdinig sa committee mo? Naku po. Lilitaw dito talagang nasa politika na ang iyong hinahawakang pagdinig. Samantalang hindi dapat ganon. Sapagkat nakapinayagan ng Senado, ng pamunuan ng Senado na magsagawa ng pagdinig ay dahil sa sinasabi mong in aid of legislation. Ngayon, sa aking pag-obserba sa 4 na hearing, hindi na ito in aid of legislation. Mayroon ka ng tinutumbok ditong inuusig na isang tao, lalo na ang Pangulong Bongbong Marcos. Ang nais mong patunayan, Ronald Bato de la Rosa, na totoo ang dokumentong yan na 2 prinisenta dyan sa Senado. Samantalang wala naman itong patunay mula sa resource person at mula doon sa di umano'y gumawa ng nasabing pre-operational report. Ang tindi talaga. May gusto kang sirain alam mo, Senator Bato de la Rosa, sa aking pag-aanalisa base sa aking mga
mga nasubaybayan sa pagdinig mo sa committee? Una, gusto mong patunayan na totoo yung sinasabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ang Pangulong Bongbong Marcos ay nasa PDEA list. Kaya mo sinasabi na authentic yung dokumentong yun. Akalain mo, ang sisirain mo dito, ang integridad ng isang ahensya ng gobyerno, walang iba kundi ang PDEA, na matagal nang sinisiraan ni Jonathan Morales dahil sa sama ng loob sapagkat siya ay nasibak bilang isang agent. Bago pa yung pagdinig mo, lumabas na sa mga telebisyon. Hindi ako nagkakamali, 13 years ago o 10 years ago. Siniraan na niya ang PDEA. Ngayon, dahil sa sinasabi mo, Senator Bato de la Rosa, na authentic yung dokumento at naniniwala ka kay Jonathan Morales. Subalit, sabi mo rin, naniniwala ka rin sa PDEA. Alin ba talaga? PDEA o si Jonathan Morales? Alin ba ang mas matimbang sa'yo? Ngayon, kapag dalawa ang pinaniniwalaan mo, aba, ibang klase na yan. Dapat isa lang ang paniwalaan mo. Paniwalaan mo dito yung katotohanan, hindi yung kasinungalingan. Yung Jonathan Morales na yan, isang sinungaling yan base sa aking nasubaybayan. Bakit ko nasabing isang sinungaling? Hanggang ngayon, hindi niya mapatunayan. Hanggang ngayon, gusto niya siya lang ang tama at yung PDEA ang mali. Ako naniniwala ako, PDEA dito ang tama. Hindi si Jonathan Morales. Na yung dokumentong yan, hindi talaga umiral. Gaya ng sinasabi ng PDEA na talaga yung dokumentong yan, wala talaga yung dokumentong yan at hindi talaga umiral yan. Kaya, may halong politika na ang pagdinig mo, Senator Bato de la Rosa. Maging matalino ka naman dapat at mapanuri. Huwag masyadong didikit sa politikong sinusuportahan ninyo. Kung mali na ang ginagawa, dapat dumidistansya ka na eh. Oo. Dati kang appointee ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero dapat kapag mali, ay mali. Kahit pa matalik na kaibigan o kamag-anak, hindi mo dapat ito kinukonsinti. Ang sabi ng PDEA, wala sa listahan ang pangalan ng Pangulong Bongbong Marcos. Wala sa listahan ng PDEA. Pero ikaw naniniwala na yung dokumentong yun? Totoo? Nako naman, no? So, Senator Bato de la Rosa. Malapit na ang eleksyon. At kung magre-re-electionist ka, yung mga bumuto sa'yo kapag naging matalino, mapanuri, abay, magbabagong isip niyan. At yung hindi naman mapanuri at hindi nagiging matalino, maaaring iboto ka pa nila. Pero, palagay ko, pag hindi nagbago yung tindig mo dyan, dahil mayroon kang, kapag natapos ang pagdinig mo na yan at inadjourn mo na yan, mayroon kang gagawing committee report eh. At sa aking palagay lang o opinion, dahil sa kasalukuyan sa aking pagsubaybay, maaaring sasabihin mo talaga na authentic yung document.
Ay paano na ang PDEA? Eh nasiraan mo na. Ronald Bato de la Rosa, siniraan nyo na ni Jonathan Morales kung gano'n ang mangyayari. At salamat naman kung ang magiging findings mo at sa committee report eh hindi authentic yung dokumento. Ibig sabihin, hindi mo siniraan ang integridad ng isang ahensya ng gobyerno na masilan ang tungkuling hawak. Ito ay may kaugnayan sa illegal na droga. By the way, ang katanungan ko na lamang, Ronald Bato de la Rosa, hanggang kailan ang pagdinig mo? Tatapusin mo pa ba yung mga pangalang binanggit doon sa hearing? Gaya halimbawa ni Maharlika, Pangulong Bongbong Marcos, Lisa Aranita Marcos, at maging ang subject matter ng pagdinig mo si Pangulong Bongbong Marcos? Ganun ba? Nagtatanong lang po. Bilang isang mamamayang Pilipino, tatanong lang ako po, Senator Ronald Bato de la Rosa. Ang hirap kasi sa politika dito sa bansa, kapag ka pikit mata ka sa dinidikitan mong isang politiko, kahit na mali, doon nasisira ang pagkatao ng isang politiko. Dapat po, kapag ka paglilingkod talaga sa bayan ng layunin ng isang politiko, hindi po ito dapat kumikiling sa isang mali. Ay dito nais pabagsakin ng grupo ni Pangulong Duterte ang administrasyong Marcos eh. Kampanya pa lamang sinisiraan na eh. May bintang na gumagamit umano ng ipinagbabawal na gamot ang kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos Jr. hanggang sa Manalo. Sa halip na makipagkaisa na lang at suportahan ang magagandang layunin ng gobyerno para sa mamamayan, para sa bayan, isa halip ginigiba. Anong klaseng mga politiko ito? Wala na ba kayong kasiyahan sa natamo ninyo? At gusto nyo, nasa kapangyarihan pa rin kayo? Anak ng talbos ng kamuti naman talaga, oh. Kaya mga mamamayan, maging mapagmatyag tayo. Kilatisin natin mismo ang mga ibinuboto natin. Kung tumutupad ba sila ng kanilang mga tungkulin na naaayon sa kanilang mandato at sa pagsisilbi sa bayan. Hanggang dito na lamang po, mga kababayan. Maraming salamat po.